Umaarangkada na nga ang National Peace Talk at isa nga sa kontra dito ay si Tatay Digong dahil hindi naman raw tumutupad ang mga grupong kumakalaban sa gobyerno. Kawawa nga lang raw dito ang mga militar. Kaso nga lang, anong araw ba kasing tumatakbo sa isipan ng presidente? Kaya naman pinatutsadahan ng mga netizens ang bulok na kalakaran ng gobyerno. Tila sinayang araw kasi nila ang magagandang nasimulan na ni former President Duterte. Sa 2 taon nga raw na panunungkulan ni Marcos ay tuluyan na nga nitong inabandon na ang mga magagandang plano ni PRRD para sa bayan. Marami nga ang nagsisisi at hinihiling na sana nga ay si Inday na lang ang lumaban sa pagka-presidente. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Okay, may katatanggap akong 3-page documents. Galing ito sa mga graduates ng Philippine Military Academy. May group chat sila. So ito, pinag-uusapan nila. Tapos in-inform din ako. Pinadalhan ako ng itong document. Ito pong document na ito, ang first document is yung joint statement na pinirmahan ng Government of the Philippines, signed by Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. and signed by Luis Halandoni, National Democratic Front. So ang joint statement ito, nagkasundo na ang administrasyon ng PBBM at ang CPP-NP-NDF na itutuloy nila ang peace talks. Ang joint statement na ito is pinirmahan noong November 23, 2023 sa Oslo, Norway. Kaya tawag dito na Oslo document. First, signed document, PBBM admin and the CPP-NP-NDF. So yan. Umarangkada na ang peace talks, national peace talks. And then 2 other documents na pinadala rin sa akin, ang official statement na ng Communist Party of the Philippines, ang sumulat o ang nag-post si Marco Balbuena, Chief Information Officer, Communist Party of the Philippines, dated November 28, 2023. Ngayon lang. So, ang title sa post ng CPP, NP-NDF Information Officer is Thorns and Spikes on the Road Towards a Just and Lasting Peace. Ang mga tunok, mga balakid sa daan papunta sa just and lasting peace. So, dito sa official statement ng Communist Party of the Philippines, pinupuri nila ang Marcos administration sa pagpayag na magkakaroon ng resumption ng peace talks. Na panahon ni Tatay Digong, talagang mga more than 2 years ata ang peace talks hanggang pinutol ni PRRD yung peace talks dahil walang sincerity on the part of the CPP and PNDF. Kaya after ng pag-cancel sa peace talks, ang pumalit, yun na, all-out offensive ng military, at the same time, all-out development efforts ng gobyerno through NTF-ELCAT.
Ngayon, hirap na ang CPP and PNDF. Biglang pumayag si PBBM ng peace talks. Nako, anong reaksyon nitong mga PME graduates? Tinanong ko, anong masasabi nyo? Kasi, mga iba dito, dati kong estudyante sa PMA. Na-assign po ako sa PMA from 2006 to 2009, more than 3 years. So, marami akong na-handle na mga klase. Class of 2006 hanggang mga 2012. In one way or the other, nakasama ko sila sa PMA. So, ito na sila ngayon. Sabi ko, anong pakiramdam nyo? Natural, sir. Galit. Dismayado. Ganon yung kanila. Tayo na. We have the total advantage, total upper hand. Panalo na tayo. Ngayon, pumayag ang presidente, peace talks ulit, wala na. Yung isa nga, sir, wala na itong BBM na ito. BBM na lang. Wala nang PBBM. Wala na sir, itong BBM na ito. Pumayag na. So, yung statement ng official statement ng CPP-NP, ano yung mga tunok? Ano yung mga balakid para magkaroon ng just and lasting peace? Yan na, mga demands nila. So, ito. To summarize, itong official document ng Communist Party of the Philippines, there are 5 demands. Sila na ang nagdi-demand. Anong klaseng? Dapat ang nagdi-demand yung upper hand. Bakit mag-demand yung dehado? Kalukuhan ito. Analogy lang Boxing. Tayo, ang boxer, gobyerno, natamaan natin yung kalaban, grugi na siya. Kailangan makapahinga siya para hindi matuloy ang ma-knockout o ano. So, anong gagawin ng boxer? Di yakap ng yakap. O kaya yung pustiso niya o yung mouthpiece, o kung ano-anong gagawin para makapagpahinga. Itong peace talks ngayon, pahinga. Grugi na ang CPP-NP, malapit ng ma-knockdown o knockout. Ang gobyernong ito pumayag na nagpahinga. Once nga nagkaroon ng ceasefire, pahinga na sila, makapagpalakas ulit. Ganun po. For example, basketball. Ang kalaban, pag nakita niya momentum na itong isa, the other party, mag-time out para ma-break your momentum. Gobyerno po, on the momentum. Itong peace talks na inuyunan ng administrasyong ito, parang pinapa-time out nila yung laro ng basketball para makapagpahinga yung kalaban. Ganun po. Kaya, you can just imagine, nag-aalburuto talaga itong mga PME graduates na, of course, itong kontak ko, mga army ito, kasi army ako. Itong mga nakakausap ko are battalion commanders, lieutenant colonels, kasi yung mga naging estudyante ko, lieutenant colonel na pinakamataas Ang iba, senior majors, ang iba, senior captains. Sila yung nag-aalburuto. Ito na yung demand. Pero mo ang nanghihingalong kalaban, sila na ang nagdi-demand sa malamyang presidenteng ito. Ano bang klaseng presidente? Sayang. Hindi tayo nakinig kay Tatay Digong nga weak leader talaga itong presidenteng ito. Ito yung mga demand. Number 1, release all National Democratic Front consultant prisoners para makapag-participate daw sila sa negotiation. And 800 other communist prisoners. Marami po ang nakakulong. So tama ito, mga abot ng 800 ang demand ng CPP-NP, i-release ito ng Marcos Jr. government. Grabe.
Bumabalik nung panahon ni Cory. Pag upo ni Cory, nirelease niya si Joe Masison. May lumakas ulit yung communist movement dahil nirelease ng isang weak leader ang pangulo ng CPP. Ito na naman, ipaparelease. Next, rescind o tanggalin ang terrorist designation ng CPP and PNDF. Officially designated na terrorist organization ng CPP and PNDF. Kaya with that designation, mahirapan sila makakuha ng funding. Hirap na hirap. Gutom na gutom. Because of this terrorist tag nila. Gusto nilang patanggal. Okay? Number 3. Dismantle NTF-ELCAC. Number 5. Repeal the anti-terror law. Naipasa ito panahon ni Tatay Digong at sinang-uyunan ng Korte Suprema na it's a constitutional law. Ang daming hirap natin dyan gastos para maipasa itong batas na ito. Ngayon, gustong ipa-repeal ng CPP and PNDF. And then number 5. Ang AFP dapat i-withdraw niya ang mga sundalo na nasa mga liblib na barangay conducting local peace negotiation or community support programs. Ito ang mga sundalo na hindi combat ang mission nila, kundi mag-facilitate ng development sa lugar. Example, silang ng pakalsada. Sila ang ng tulay o eskwelahan. Community support operations. Ito na po yung NTF-ELCAC gustong ipatigil ng CPP, NPA, NDF. Kalukuhan ng mga demands. So, I don't know sa mga peace negotiators natin dahil pinirmahan na yung agreement, magsisimula na eh. So, I can just imagine gaano kadismayado ang mga officers and men natin ngayon. I just hope na hindi ito magresulta ng mas delikado. Baka maulit yung people power panahon ni ERAP na nag-withdraw ng support ang AFP-PNP dahil sa hindi magandang ginagawa ng ERAP administrasyon. Itong ginagawa ng PBBM admin yan, pag hindi nila ito maagapan, magre-resulta ito sa People Power 3. Sana hindi. So, mga brother-in-arms, the men in uniform, kunting pasensya lang muna. Anong masasabi mo sa sisimulan ulit na peace talk? So, sumasagot naman sila. Alam nyo, kung mayroong grupo na gustong-gusto ng kapayapaan ay ang mga sundalo. Bakit? Kasi kung may gera, ang mga sundalo o pulis kaya ang unang mabibiktima. So, marami na pong buhay ang nakalas dahil sa iba't ibang rebuilding grupo sa ating bayan. Okay. Ito, talagang natapos na yung pag-class ng MNLF, MILF. So, nagkaroon po ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at itong dalawang grupo at sa wakas, nagbunga ng maganda ang mga peace talks between the MNLF and MILF. Kaya, yun na. Wala na tayong problema ngayon dito sa Mindanao pagdating sa mga kapatid nating Muslims. So, maganda ang peace talks. But depende sa grupo nga magkakaroon ka ng peace talks. So, dito sa CPP and PNDF, iba. Alam mo, ang sagot ng mga sundalong na survey ko, general reaction
ganito. Ito yung isa sa mga opisyal na nag-gather ng data. Okay. Peace talk na naman. This is the common reaction of our ordinary soldiers, sir. Ulitin ko, walang masama sa peace talks, depende sa grupo. Nagbunga ng just and lasting peace ang peace talks natin sa ating mga kapatirang Muslim secessionist fighters. But pagdating sa NPA, iba. Kaya ang sundalo, general reaction is, peace talk na naman. Okay, but maganda itong official na isite ko, Lieutenant Colonel ito. Sabi niya, peace talk na naman, this is the common reaction of the ordinary soldiers. But thinking strategically. Okay, so dito, sa strategic level, we cannot end the insurgency without culminating it with a peace agreement. It was a long process, but I think this is the best time to resume peace talk. It is an embodiment of PBBM unity, just hoping that our political leaders will give it a chance para makafocus na AFP sa external defense naman. Maganda itong sinasabi niya. Kaya lang, ang binabanggit niya dito, our political leaders dito sa government side. Hindi niya tinignan yung sincerity ng kabila. Are they really wanting just and lasting peace itong CPP and PNDF? Kaya, sinagot ko siya, agree, totally agree. But, sabi ko, the 5 demands of the CPP for the peace talks to move forward are very disturbing. So, sinamarize ko yung 5 demands. Ito po, number 1, release of 800 lip test prisoners, removal of terrorist designation, dismantle NTF-ELCAC, repeal of anti-terrorism law, and stop community support program of the Armed Forces of the Philippines. If you are the President or you are Secretary Galvez, will you give in to any of these demands? Sumagot itong Lieutenant Colonel, hindi po sir. Hindi. Never na mag-give in any of these 5 demands. Hindi po sir, sabi niya. And I think they are not in a position to demand right now. They are too weak. The government has all the leverage for this peace talk. Hopefully, our good Secretary Galvez can deliver the knockout punch on the negotiation table. If not, the cycle of violence will not be broken. Tama, agree ako. Hindi mag-give in ang negotiating panel natin, any of these demands. Mapilit itong kalaban eh. Meron ng press statement ang CPP tungkol nito na for the peace negotiation to move forward, these are our demands. Yung 5. So ako, nagbigay ako ng assessment. Sabi ko, I believe, akin ito I believe Secretary Galvez will not give in to any of these demands. CPP knows about this. They are just using the peace talks to rest, reorganize, and recover lost grounds. That's my assessment. Any comment on this? Tinanong ko na naman. Kasi nakikita ko,
hindi mag-give in ang negotiating panel natin any of these demands, mapilit naman ang CPP na ibigay ang demand. Sabi niya, Sir, actually, this is the general sentiment of everyone. Kasi yan naman talaga ang katotohanan. You see? Alam na ng ating mga men in uniform, itong may experience na sa counterinsurgency operation. Ginagamit lang ang peace talks every time na nahihirapan na sila ang kalaban. Nagpapanggap na gusto na ng kapayapaan. Ang dami namang demand. Ginawa na po natin yan panahon ni PRRD. Halos 2 taon na masinsinan na negosasyon. Anong nangyari? Habang nagninegosasyon, kaliwat kanan naman ang atake ng mga NPA sa ating mga men in uniform. So, nakikita ko it's a cycle of violence. Sige, usap-usap. Remember, itong mga peace negotiation, tayo po ang gumagastos. Pera natin yan. Doon pa naman sa Oslo, Norway, ang mahal ng gastos natin. Ilang taon na mag-peace negotiation. Anong gagawin ng NPA? Sa tingin nyo, hihinto na sila? Never. Pag may pagkakataon, aatake yan. At kung hindi man maka-atake, nagre-recruit, nagpapahinga, nagpapalakas. Kaya ako, I'm sorry, maybe the President has good intention. Maybe Secretary Galvez, positive thinking. Kasi nga sa experience niya sa peace negotiation with MILF, napakaganda na. Baka isip niya ito na. Samantalahin natin habang mahina sila. Let's negotiate. But hindi pwedeng ikumpara ang CPP, NP, NDF dito sa MNLF, MILF. Kasi ang ating kapatirang Muslim, ayaw nilang ibagsak ang gobyerno. Gusto lang nila ng autonomya at nung ibinigay yung autonomya, tumahimik na sila. Itong communist, ang kanilang adhikain never na nagbago. Mulat sa poll 1968 na establish ang CPP up to now. Their ultimate objective is pabagsakin ang democratically installed government. Kaya, bakit ka pa makipag-peace talk sa mga taong ganito? Kaya, to me, isang pagsasayang lang ng pera ng taong bayan itong peace talks. How to end itong local communist problem? Una, good governance. At tuloy-tuloy ang military operation. Ituloy lang ang NTF-ELCAC. Alisin po ang corruption sa gobyerno. Good governance talaga para mawala ang hinaing ng mga taong bayan, para wala na silang ma-recruit. Pag wala na silang ma-recruit, itong communist movement, it will die a natural death. But hindi ito mag-end by peace negotiation. Yan ang nakikita ko. Sana hindi na wala na namang makalas na buhay ng ating mga sundalo na habang nagpipis negotiation aambusin na naman nitong mga makakaliwang grupo. Balik tayo dun sa pagkakaisa. Ha? Kaya mo ang makipag-isa sa
CPP, NPA, NDF eh. Bakit hindi mo kaya makipag-isa sa Vice Pangulo? Itong mga iba't ibang mga aktibidad ng ating House Speaker, akma po ba sa mandato na ibinigay sa kanya? Dahil maliban sa pagiging mambabatas, parang gusto rin ata na maging local chief executive, DA, DTI, DFA, ano pa bang mga, marami na DOH din ata kasi meron din atang yung sa Malasakit Center na para sa health. Yeah. Yun po ba ang kumbaga kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan sa kanya? Actually, hindi eh. Kasi kung titingnan mo yung ano ba ang role ng speaker? Ang speaker, timon sa House of Representatives to get legislation done. Meron silang oversight powers. Yung by oversight power na ginagawa niya, yung oversight power sa ahensya, sa policy, no? Hindi sa implementation, no? So makikita natin parang nag-blur yung linya between executive and legislative sa pamumuno ni speaker. Natutuwa ako na may active speaker, pero kung lahat ng galaw mo nakatuon sa 2028, lahat ng galaw ng kanyang party list, makikita naman natin nakatuon sa pagpapalakas ng network niya. Parang nalulungkot ako dahil masyado na yung propaganda at stunt. Hindi ka naman nahahalal dahil sa stunt na ginagawa mo. In fact, kung titingnan mo lang yung mga social media, makikita mo ang reaksyon ng tao. Alam mo, sa mga politiko, tingnan nyo ho ang social media. Wag yung bardagulan, pero manahimik ka, tingnan mo, makikita mo yung sentimento ng tao. Alam mo, ang social media is the biggest focus group discussion board na pwedeng matuto ang mga politiko. Pero kung ayaw mong pakinggan, talagang desidido ka na kung sino man yung nandyan sa daan mo, sasagasaan mo. Nakakalungkot. Last na lang po, ma'am, bago si partner Jade. Sabi mo nga, kung hindi nagkaroon ng lamat itong Marcos and Duterte, marami na sanang nagawa. Malayo na siguro yung ating narating sa nakalipas na 17 buwan ng panibagong administration. Pero tingin mo po ba, ma'am, meron ng tatak na establish ang kasalukuyang administration, and kung ihahambing mo sa mga nakalipas din ng mga administration na nakagawa ng kumbaga ito tatak na talaga na pang long term ito na na programa? Well, alam mo, Adbar, meron silang 8-point social economic agenda. So kailangan balik tayo doon. Yung frontline services, again, I'm sorry kung ihahambing ko siya kay dating Presidente Duterte. Ako naman hindi maka-Duterte. Ako isa doon sa mga hindi ko nagugustuhan ang ginawa dahil yung lengguwahe, yung pananamit, yung pagsasalita. Pero bakit nagustuhan ng taong bayan? Kasi yung frontline services nagbago. Kasi meron, nararamdaman nila ang gobyerno na andun sa kanila. Meron silang matatawagan in case merong mag-bribe sa kanila, hindi gawin ang tungkulin. So yun nga sabi ko nga sa inyo, yung first 100 days frontline services kaagad, mahalaga yun sa Pilipino. Alam mo, ang Pilipino, hindi siguro makikinig sa mga politiko hanggang sa susunod na eleksyon. Pero pag nakita ang liderato pinaglalaban sila, ang liderato alam ang kanilang problema, ang liderato may solusyon sa mga problemang kanilang nararamdaman, matutuwa yun. Madaling i-please ang Pilipinong botante. Kaso, kung after 17 months, hindi mo malaman ang presyo ng bigas, ang presyo, ngayon nga, presyo ng itlog. Kaya natatawa kami, ang usapan, ano ba yan, itlog ni Romualdez o ano? Kasi hindi mo maintindihan kung saan napupunta. Biglang may amnesty ngayon. Akala ko ba ang instruction niya, finish them off. At yung deadline na yun December 2023. Grabe ang gains natin sa baba. Ang nakikita ko, meron tayong lideratong hindi gamay
kung ano nangyayari sa baba. Parati kong sinasabi sa politika, ground rules. Kung ano nangyayari sa ground, pakinggan nyo. Pero ito, hindi ko maintindihan kasi in terms of brand saliency, ano bang nagawa? 'Di ba? Isipin mo, anong nagawa? Ang Maharlika, nagkagulo-gulo. Ngayon, merong isang think tank sa Singapore ang nagsasabi na sandali lang, may mga problema yan. Sandali lang, hindi yan sovereign fund, investment fund yan. So itong mga issues na ito lumabas during the debate sa Senado. Hindi ko maintindihan kung bakit pag kinuha mo, tama yung tanong mo,